Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Number 1, tupa. Number 2, kambing. Number 3, lobo. Pipiliin mo na lamang kung alin ka doon. Ang tupa po ay ganito. Psalms 23 is so clear. Sabi na Psalms 23, the Lord is our shepherd and we shall not want. So, it's very symbolic, para maintindihan po ng natural mind ang relationship ng God sa tao. God is the shepherd and we are the sheep. Bakit po kaya tayo ikinumpara sa sheep? There are two major reasons kung bakit po ang mga Kristiyano ay ikinumpara sa tupa. Number 1, a sheep, ang tupa po ay meek, maamo. Amen? Number 2, amen, ang tupa po ay obedient. Meek, obedient. Meron pa po pala ikatlo. Number 3, a sheep is quiet. Tahimik. Pagka po ang tupay papatayin, hindi po yun nag-iingay. Lumuluha pa nga daw po yun eh. Meek, obedient, quiet. Amen? Kaya nga po ang tupa, sabi ng Biblia, ikinumpara po tayo saan? Sa tupa. The church, the Christians. Why? Kasi po, ang tupa po ay hindi niya alam kung nasan ang sariwang damo. Hindi po niya alam kung nasan ang sariwang batis. He is always dependent with the shepherd. Amen? Kaya susunod lamang po siya saan? Sa pastol. Dahil yung pastol ang magdadala sa kanya sa malinis na batis, yung pastol ang magdadala sa kanya sa sariwang pagkain. He is dependent with the shepherd. Amen? Ngayon, ang kambing naman po ay so different with the sheep. Ang kambing naman po ay number 1, maingay. Number 2, disobedient. Number 3, ang kambing po ay independent. Hello? He doesn't care about the shepherd. Ang gusto lamang po ng kambing ay yung gusto niya. Kaya po, natutunan ko ito bilang pastor. Sa simbahan, pagka po yung kapatid ay tahimik, mababa, masunurin, tupa. Pero pag mareklamo, natatawa kayo, no? Pinakikilala ko lang po yung mga katabi nyo. Pag mareklamo, at lagi na lamang kumukontra sa sinasabi ng pastor, ano yun? Laging maingay. Ang bihira, ayan na naman, challenge na naman. Papagod na ako, 12 nights. Kambing po yun. Kaya natuto na ako as a pastor, I don't waste my time and energy with the goats. I focus on the sheep. Hello? Because there's a saying, sheep will always be sheep and goats will always be goats. Pero merong mas mabigat po sa simbahan. Lobo. Wolf. Pumasok siya sa church, naghahanap lang ng uutangan. Naghahanap ng ichichismis. Wala po siyang intensyon kundi manira. So those are wolves. Kaya may tatlong uri ng tao sa simbahan. The sheep, the goat, and the wolf. Tignan mo ang iyong katabi. Ano kaya yung katabi mo? Hello?
Alam niyo po, pag ikaw ay nagbasa ng Biblia, tatalino ka pala talaga. Amen? Ngayon, naalala ko lamang po, ang pastol, meron po siyang one piece of equipment na daladala niya sa kanyang buhay. Yun po yung kanyang tungkod. And there are two sides ng tungkod po. Yung dulo po nun sa baba, na daladala niya, medyo matulis yun. Yun naman nandun sa taas, nakahook po yung style nun, medyo ganyan. Dalawa po kasi ang gamit. Now, bakit po lagi may dalang tungkod ang shepherd nung panahong yon? Pag meron pong threat na darating sa tupa, the shepherd will fight for the sheep. Ginagamit po niya yung baston. Amen? Yan po ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos kay Jehoshaphat sa 2 Chronicles, tatakot si Jehoshaphat dahil may 3 bayan na nagkampi-kampi laban sa kanya. Napakaliit na po nila because during that time Israel was divided. Ang napunta kay Jehoshaphat was the land of Judah. Tatakot si Jehoshaphat dahil talagang in the natural sila po'y tatalunin ng 3 bansa. Pero napakaganda na sinabi ng Diyos. Ano sabi ng Diyos kay Jehoshaphat? Jehoshaphat, you do not worry, Jehoshaphat, for the battle is not yours but God's. Now, if you are a sheep, you are not allowed to worry about your war because there is a shepherd that will always fight for you. But if you are a goat, you will fight for yourself. Hello? Pag ikaw po ay tupa, hindi ka po natatakot sa mga labanan na iyong pinagdaraanan. Why? Because a sheep understood that his fight is not his fight, it's the fight of his shepherd because he is no longer his own, he's owned by the shepherd. Come on, kailangan po mag-sink in ito sa inyo if you want to flow through. Amen? So, hindi ka po natatakot sa mga nangyayari sa iyong buhay. Why? Because you know you are a sheep. You can fight for yourself. Kaya you need a shepherd. Pero kung hindi mo po kailangan ng Diyos, you are either a goat or you are either a wolf. Because these two creatures likes to depend themselves by their own. But Christians, we are not dependent on our power, on our strength, because we are dependent on the strength of God alone. Hello? Amen? Kaya yun po yung buhay natin. We are dependent with the shepherd. Ngayon, aside from doing battles for us, meron pa po isang gamit yung tungkod, kalawit. Dahil nga po tupa ka, ganito po kasi sistema. Did you remember kanina sinabi ko po sa inyo, the goats are independent. Naalala ko po kaninang umaga, kaya rin nadali ko po ito, mensaheng ito. Sa simbahan sa Antipolo, may kambing nag-iisa. Naando na siya sa tabi ng church. Eh, ang ingay niya, magtuturo po ako, sumasabay. Ano po? Naalala ko po, solo siya, tapos doon sa malayo, nandun yung ilang kasama niya. Hindi niya inisip na may kasama siya. Nagsolo. Ganyan din po ang mga kambing na totoo. Pag kumain, solo lang. So, yung mga sa iyong katabi, ano ka ba talaga? So, ngayon, nagsosolo siya. Amen? Noong isang araw naman, nagtahi-tahi na sa aking isipan, gabing-gabi, pauwi ako sa aming bahay because I'm now coming from the province. Probinsyano na po ako ngayon eh. Napalipat po kami sa malayong lugar, nasa Cavite na po ako umuwi. So, medyo ang ambience ko doon ay probinsya. Pauwi ako one time, I think around 11 o'clock. May nakita po ako, mga bata, tumatakbo. Sabi ko sa misis ko, ano kayong dala-dala? Nagmenor ako, naku, may dalang kambing. Nanakaw. Alam niyo po kasi ang kambing, pasaway. Dapat nasa bahay na, naglalayas pa ng gabi, kaya nananakaw. Ganyan po rin ang mga kambing sa simbahan. Imbis na nasa simbahan, nasa sinihan. Hello? Hello? Amen? Hello? Natatahuhan ba kayo? Hello? Okay po ba kayo? Amen? Tama po ba? Kaya nananakaw. Kaya sabi ko, kawawang kambing, kaldereta na sigurado yan.
Alam niyo po, ang tupa, hindi lumalabas mag-isa yon. Ayan. Kaya pag ikaw po'y sumosolo, kita niyo, sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, in all your ways, acknowledge me, and I will direct your paths. That's a sheep. You don't go ahead of your shepherd. Pero ang tupa po, I don't need the shepherd. I can do it my own. Amen? Kaya gagawa siya ng kahit anong bagay, kahit di na tinatanong ang pastor, lumalayas kung gabi. Amen? Ngayon, ang tupa po kasi, they are dependent. And they are not used to walk alone. They go by groups. Kaya pag sila po yung maalis, grupo po yan, magkakasabay yan, lumalakad. Hello? Pero, hindi po yan tinatalian. Subukan mo po ang kambing na pasunurin sa'yo, good luck. Hello? Good luck sa'yo kung susunod siya sa'yo. Nakakita naman po ako isang araw sa probinsya, di uuwi na nung amo yung kambing, ala, hilahan sila. Sabi nung kambing, ayaw pa. Ganyan din po, minsan ng mga tao sa simbahan, dito tayo, dito, ibe-bless kayo ng Lord. Ayoko niya. Kaya marami sa simbahan, kambing. Hello? Amen. Amen. Dinadala mo, dito ka kapatid, huwag mong gawin yan. Hindi, dito tayo. Naghihilahan kayo ng pastor. Hello, mahirap hilahin. Kaya pag na-recognize sa isang pastor na napakahirap hilahin, bitawan mo na, kambing yan. Hello? Huwag ka na manghinayang dyan. Wasting your time and energy. Hello? Ang tutukan mo yung tupa. May pag-asa ka doon, mahal po ang balat nun. Nagiging Louis Vuitton yun. Samantala yung kambing, good for kaldereta lang yun. Kaya wag mo nang pag-aksehan pa ng panahong hilahin. Sabi mo sa iyong katabi, tama. Lugi ka pa dyan. Hello, edi lalong mahirap hilahin ng lobo. Kakagating ka na nun. Hello? Subukan mo pong gawing pet yon. Anong pet mo? Wolf. Hello? Amen? Ano mga member mo? Wolf. Kaya pala, hubot-hubad ka na, pastor eh. Amen? Amen? Pero, just focus yourself. Concentrate po. Amen? Alam ko po masaya ito, but I don't want you to lose this message. Amen? So habang ang tupa po'y sumusunod sa pastor, remember, they are dependent. Amen? Hindi po nila alam where the good food is, where the good streams are. They just follow the shepherd. Kaya nga, sabi ng Biblia, we are commanded to look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Bakit po we are commanded only to look to Jesus? Because He knows kung nasan po ang ating pong good pasture. Amen? Kaya, pero pag naglalakad po kasi ang tupa, amen, search nyo po ito, pag-aralan nyo rin po yung nature. Pag naglalakad dyan minsan, gumaganon. Amen? Minsan nawawalan, tingin sa kanan, tingin sa kaliwa, balik sa shepherd, kanan, kaliwa. Minsan po ang tupa, pag lingon na gano'n, nakakita ng magandang tanawin, hindi na nakabalik. Nakakuha niyo po yun. Amen? Minsan din may mga Kristiyano na napatingin, para mas maganda ata, manood na lang na sine. Ano po? Hello? Doon na napatingin. Doon papasok ngayon yung kalawit, kaya hihilahin ka. Pag nahila ka po, that's in the form of sickness. Kaya nasa church ka na, di na ako makalakad, masakit na mga kaya ka nasa simba, nakalawit ka, ano? Kasi nung kalakasan mo, bihira ka sa church. Hello? Now, that's the rod. Hello? But the rod is not intended to destroy the sheep. It's intended to bring the sheep into the right path. Kaya wag mo pong akalain na mga pagsubok na dumarating sa iyo is designed to destroy you. No, it's just trying to align you. Because you are on your way to your promised land.
Kaya ang sheep po, ang shepherd, pag naglalakad, from time to time, tinitingnan niya yung flock. Baka may nawawala. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, pag may nakita siyang nawala, kahit isa yon, hinahanap niya. Because you and I are so important to the shepherd. Amen? Napakahalaga po natin sa apostol. Kaya hindi siya papayag na tayo po ay napapalingon sa ibang lugar. Kaya kung minsan nagagamitan tayo ng hook, masakit po yun. Sa liig ka titirahin. Pero wala pong ibang paraan para tayo bumalik sa ating pong tamang landas. Kaya kung meron kang problema at pagsubok ngayon, pag-isipan mo, baka ikaw ay kinakalawit lang. Hello? Dahil namamali ka ng tingin, kapatid. Amen? Medyo napapalayo ka sa Diyos. Amen? Dati maalam ka sa Diyos, pero nasosobrahan ka ng konti sa negosyo, kalawit ng konti. Hello? Lord, hindi na ako magtitinda paglinggo. Buti sumabay ka. Dahil pag nilabanan mo po yun, mas masakit yun. Kaya para hindi masaktan ng tupa, paghila, sumabay ka lang doon sa paghila. Pero pag kinontra mo po, doon nasasaktan. So, posible po pala na pag tinanggap mo si Jesus at nakilala mo na si Jesus, there is still a possibility that a Christian can still continue to live in sin. Hello? Amen? Posible po ba yun? Yes. Alam po, hindi naiintindihan ng mga mananampalataya ko minsan that we are created with the tripart being. We are a spirit, we have a soul, and we just live in a body. Po natin kalilimutan na ikaw ay espiritu na mayroon lamang kaluluwa na nakatira lamang sa katawang lupa. You are not a flesh, you are a spirit. Amen? I hope you understand these things kasi nung una po hindi ito maintindihan. Paano tayo naging espiritu? Ang sabi po ng John chapter 5, ang sabi, God is daraw po ang Diyos, spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Now, what is God? Ano raw po ang Diyos? Spirito. Nung nilikha ng Diyos ang tao, sabi ng Genesis 1, God created man, verse 26, according to His image and likeness, He created them, male and female. So, sino raw po ang lumikha sa tao? God. Kanino niya itinulad ang tao according to Genesis 1:26? Sa Kanya. Amen? In the image of God. Doon niya iginaya ang tao. Then we use John chapter 5 as sabi, God is a spirit. So if humans are created in the image of God and God is a spirit, therefore you humans are spirit as well. Hello? Ano po tayo? Spirito. Kaya the spirit never grow old. Only your body does. Ang tumatanda lamang po yung iyong katawan. But my God, wake up, your spirit is always young. Hello? Mahina na ang iyong katawan, but don't let your spirit lose his strength. Paano lalakas ang iyong spirito? The only place that your spirit can be recharged is when you go to God, the giver of your spirit. Kaya sabi ng Isaiah 40, they that wait upon the Lord, they shall renew their wings like of an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and will not faint. Amen? So, ano tinutukoy na Isaiah 40? The Bible is directly telling the spirit of man that if you wait on God, you will always be strong. Hello? Pero ang tao po, because of ignorance, ang akala lamang po niya ay katawan lupa. But no, that body is only temporary. Hindi mo po yan kayang pigilan. Nagsasayang ka lamang po ng pera kung ikaw po ay gastos ng gastos sa katawan, pero hindi mo po may tatago kahit ilang banat po yan, lalabas po ang totoo, kulubot ka na.
Hello? Meron po ako nabasa sa internet. Actually, this is a true story. In China, this is a report. Nung nagkaanak po yung babae, nagdemanda pa yung lalaki. Demanda. So binasa ko ngayon yung article at sabi niya, ang kasong isinasampa niya doon sa lalaki, doon sa babae ay panloloko. Deception. Ano po, unang-una deception, pandaraya. Sabi ko, bakit yan? So this is interesting. Binasa ko yung news, article, China News. Gagalit po yung lalaki, kinasuhan niya yung babae ng panloloko. Bakit? Alam niyo po kung bakit pinasuhan niya yung kanyang asawa na mahal niya noong una pero kinasuhan ng panloloko. Nung nanganak po yung asawa niya, nakita niya ang pangit ng anak. Ang sabi niya, paano nangyari ito? Ay, ang ganda ng asawa ko. Ano po, galit na galit yung lalaki. Maraming naglaro sa kanyang isipan, siguro nasa lisihan mo ko. Kagalit po yung lalaki. Ano po, totoo po ito. Dito gawa, this is actually in the news. Galit na galit po yung lalaki. Baka daw nasa lisihan. Pero dahil po nasasaktan na yung babae, inamin na, nilabas yung picture, ang pangit pala ng babae noong una. Siya pala'y produkto lamang ng mga medical practice. Kaya galit na galit lalo yung lalaki, pambihira, niloko mo ko, hindi ka pala tunay na maganda. Gamot pala yan. So lalabas po pala talaga ang tunay. Ano? Kaya sabi mo sa iyong katabi, magpakatotoo ka. Hello? Lumabas po yung ebidensya, yun ang totoo. Hindi pa naman napapaderma. Buti po dapat pinabikibelo na habang nasa tiyan para paglabas. Aba, mga cute yung bata. Ano po? Nung lumabas po, kamukha nung nanay, pinakita yung picture, ito ka? Oo, yan ako talaga bago mo ako nakilala. Paano naging ganyan? Tinuro niya ngayon yung doktor. Totoo, may picture. Pinaganda siya ng doktor. Pero hindi may tatago yung tunay na mukha. Ano po? Sabi mo sa iyong katabi, huwag mo na itago yan. Hello? Amen? Lalabas po talaga yan. No? Okay, let's go back. Balik na po tayo. And I'm done here. Tama na po, ano po, baka kayo sumakit na siyang katatawa dyan. Ano po? 10:26, let's finish this thing. Sabi po rito, kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan at magpapatuloy pa rin tayo sa kasalanan o pagkakasala, ano ro ang sabi ng Biblia? So it is possible that we who are a believer can still live in sin, right? Kasi nga po, ang ating spirito ang tumanggap kay Kristo, but sin is running in your mortal body. Saan po ba tumatakbo ang kasalanan? Nasa iyong laman. Amen? At nasa iyong kaluluwa. It is operated by the soul and by the spirit. Kaya nga po, sinasuggest o inuutos sa atin ng Biblia, ng Diyos, ng Kanyang salita, that once we receive the Word of God, let us not give room to the devil. How are we giving room to the devil? By not praying. Kaya sabi ni Jesus, pray that you enter not into temptation. Amen? By not praying, by not reading the Word of God. Amen? Dahil pag hindi po natin na-control ang ating soulical area, the flesh will always take control. Amen? Dito po sa lamang ito, nandito ang kasalanan. Hello? Dahil minana natin ito kanino? Kay Adam. Kaya that is why we need to be born again, because this flesh came from Adam, and we need a new one that came from Jesus. Kaya sabi ng Biblia, the first Adam sinned and bring many into sin, but the second Adam never sinned and bring many into righteousness. Amen? Kaya nga, sabi ni Jesus, you cannot enter the kingdom of God unless you are born again. Kasi hanggat di ka pinapanganak na muli, all you have in your life, in your system, are the sin that was brought into this world by Adam. Amen. So, posible na tayo po ay nagkakasala pa rin. Nagpapatuloy. Pero ano po sabi sa verse 26? Pag ganito raw po ang ating ugali, na tayo ay nakakilala na sa katotohanan, meaning we know what is wrong and what is right, but still we continue to practice what is wrong, ano po ang sabi ng Biblia? Wala nang haing maihandog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. So if you know that it is wrong, but you still do what is wrong, ano po sabi ng Bible? Wala na po yung pag-asa. Amen? Wala na pong pwede pang maging handog dyan. And lalo po itong bumigat pagdating po sa talatang 29. This is my last verse for tonight.
Last two. Look at verse 29. Hebrews 10:29, ano po sabi ron? Gaanong kabigat na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa taong, ano po sabi dito? Humamak sa anak ng Diyos, sa lumapastangan sa dugo, na nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa Kanya, sa humamak sa mahabaging espiritu. So, ibig po sabihin, patapos na tayo po ay tubusin ng Panginoon, tapos nagpatuloy tayo sa kasalanan, ano ang ating ginagawa? Hinahamak natin ang anak ng Diyos. Parang iniinsulto natin siya. Amen? Niyuyurakan natin, inaabuso natin alin? Ang spirito ng grasya, the spirit of grace. So let me clear this up in our mind today and we'll wrap up. Grace is not the license to sin. Ang grasya po'y hindi lisensya para magtuloy tayo sa kasalanan. It's not a license. Kaya nga sabi ni Pablo, should I continue to live in sin? Ang sabi niya sa book of Romans, so that grace may prevail. Ang sabi niya, God forbid. Ibig sabihin, magtuloy ako sa kasalanan para lalong gumana at mapakinabangan ko ang grasya. Ano sabi ni Pablo, wag pahintulutan ng Diyos. Grace is never a license to sin. Ano po ang dapat sa grasya? Once we receive the grace of God, let us treasure it. Dahil tayo pong lahat ay pinatawad at binayaran na. Amen? Kaya ang mabuti pong balita to balance this message, praise God for 1 John 1:9. Ano po ang sabi ng 1 John 1:9? Ano po ang sabi nun? Let's wait for the Bible. Ang sabi po sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So ano pong provision na ibinigay ng Lord sa atin? Let us ask for forgiveness. At hindi po mahirap kausap ang Diyos. Sabi kanina ni John, He is faithful and He is just. Just be honest in the sight of God. God, I have done this thing over and over again. Lord, I need your forgiveness. Amen? Kaya ngayon pong gabing ito, before we end and before we do the communion, let's bow our heads. Yuko po natin sandali ang ating mga ulo. And right where you are tonight, kung nasan po kayo nakaupo ngayong gabing ito, let's ask the Holy Spirit to reveal our secret faults that we might have done. Na ipaunawa ng Banal na Espiritu ang mga bagay na we know in our mind na ito po'y mali, pero we keep on doing it. Now, it's about time. Ito na po ang panahon. Ito na po ang pagkakataon that we repair our wrongdoings in the sight of God. Nakita po natin ngayon ang katotohanan ng salita ng Diyos that if we continue to live in sin, wag po nating abusuhin ang grasya ng Panginoon. Kaya sa iyo pong kinatatayuan, all you need to do is be open, be honest. Amen? In the sight of God, you and God alone. Kayo lamang ng Diyos sa nagkakaunawaan. Be open to God and say, Lord, in your mind, in your spirit, kung ano man po nagagawa mo sa Panginoon na alam mo namang mali but you still keep on doing it, you ask God for forgiveness. By your promises that once we confess it, the devil cannot bring us back again, Lord, for condemnation. At salamat po, once we speak about our sins, Lord, di na po pwede ito ibalik, Panginoon, at gamitin laban sa amin. Because ito pong lahat ng ito, once we repented of it, everything is forgotten and everything is erased. Maraming salamat po, Ma, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sarap po ng nakakalaya sa harapan ng Diyos. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries.